Ang araw ang pinakamalaking source of energy sa ating solar system. Gaano kalaki? I hear you ask. Well, to put it into perspective, ang ating mundo ay nakakatanggap ng 430 quintillion joules of energy mula sa araw. Kada oras yan mga boss. 430 with 18 zeros yan mga boss ha. At per hour yan. Ganyang kalakas ang araw. Kung i-compare natin, base sa US Department of Energy, tayong mga tao ay kumukonsumo ng 410 quintillion joules sa loob ng isang taon. So alam na natin na sobrang lakas ng araw, pero papaano natin na-harness ang power nito? We have two methods mga boss, ang photovoltaic technology at ang thermal technology. Let's start with photovoltaic first. Nakakita na ba kayo ng mga solar panels? Kadalasan nakalagay ito sa mga pabrika, sa mga bubong o hindi naman kaya sa mga rooftop ng isang building. Ang kanilang main purpose ay kuhanin ang init mula sa araw at gamitin ito para mabuksan ang ating mga appliances. Ang tanong papaano ito nangyayari? Anong meron sa mga solar panels na ito? Hindi naman pwedeng gumawa tayo ng isang window-like solar panel at gagana na. So, anong sikreto ng solar panels? Photovoltaic cells o PV cells, yan ang sekreto ng mga solar panels, kung saan ang liwanag ng araw ay maiko-convert sa electricity. Ang solar panel ay punong-puno nito at bawat cell ng photovoltaic ay mayroong silicon atoms na nakakapagpakawala ng electron kapag ang sinag ng araw ay tumama dito. So in layman's term mga boss, ang liwanag ng ating araw ay mayroong mga maliliit na particles na tinatawag na photons. Ang photons ay capable na maalis o ma-knock off ang electrons sa silicon atoms ng photovoltaic cells. Ang mga electrons na ito ay kayang mag-produce ng DC o direct current. Pero syempre halos karamihan sa ating mga appliances ay AC o alternating current. Kaya't para maggamit ang enerhiya mula sa mga solar panels, kailangan ma-convert ito mula DC papuntang AC. Dito na papasok ang tinatawag na inverter, mga boss. Ang inverter ay kukuhanin ng mga excited electrons na gumagawa ng DC current at i-convert ito papuntang AC. At ito ay magagamit na ng ating mga appliances. Kaya lang mayroong problema. Kapag walang liwanag ang araw, ibig sabihin walang extra power. Dito naman papasok ang mga battery mga boss. Karaniwan sa mga solar panel setup ay kadalasan may sariling battery kung saan dito naiipon ang power na nakukuha mula sa sinag ng ating araw. Ang solar energy ay isang napakalakas na source of energy. Habang tumatagal ang panahon, na-harness natin ito ng mabuti. Who knows, baka in the near future, 100% na nating ma-harness ang energy nito. Ano ba ang off-grid setup? Kaya ito tinawag na off-grid setup ay sa kadahilan ng walang ibang nagbibigay ng supply ng kuryente o walang ibang power source sa inyong kabahayan kundi yung enerhiya na nangagaling sa solar setup mo na kinabibilangan ng mga sumusunod: solar panels, solar charge controller, inverter, at syempre yung solar battery. Sa isang normal na setup ng kuryente sa isang kabahayan, ganito magiging itsura niyan. May linya mula sa poste ng kuryente o distribution utility na papunta sa ating bahay. Ito ay dadaan muna sa electric meter at sa main circuit breaker. Mula sa circuit breaker, may connection naman papunta sa mga ilaw at sa mga AC outlets. Kung gagamit ka naman ng off-grid setup, ganito ang magiging itsura niyan. May solar panel ka at yung direct current or DC output ay papunta sa solar charge controller mo para ma-stabilize yung DC voltage. At ito naman yung gagamitin para i-charge ang battery bank o storage mo. Mula naman sa battery, may nakakonect na inverter para i-convert yung DC voltage ng battery para maging 220 volts AC or alternating current. Ito yung ginagamit para mapatakbo yung mga appliances natin sa bahay gaya ng ref, TV, electric fan, at marami pang iba. Maliban sa paggamit ng solar charge controller at inverter, pwede ka rin gumamit ng hybrid inverter gaya na sa larawan. Dito, pinagsama yung solar charge controller at yung inverter
para isang device lang ang kailangan mo ikonekta o integrate sa system. Ang off-grid setup ay binubuo ng mga pangunahing kagamitan. Una, solar o photovoltaic PV panels. Pangalawa, solar charge controller o SCC. Pangatlo, inverter gaya ng modified sine wave inverter o pure sine wave inverter. Kadalasan ito makikita nating MSW o yung PSW inverters. Pang-apat, battery storage gaya ng lithium iron phosphate o yung tinatawag nating LiFePO4, lead acid battery gaya ng VRLA o gel-type batteries. Pang-lima, circuit protection devices gaya ng DC at AC miniature circuit breakers o MCB. Meron tayong AC and DC surge protection devices or SPD. At higit sa lahat, yung mga miscellaneous parts gaya ng solar panel railings, footings, clamps, wires, at MC4 connectors. Ano ang off-grid setup at bakit ito ang dapat piliin? Ang off-grid setup ay hindi nangangailangan ng grid o distribution utility. Lahat ng kuryente ay manggagaling sa solar setup mo, mula solar panels mismo at sa tinatawag na stored electrical charge mula naman sa mga batteries. Ito ang pinakamagandang option kung wala pang linya ng kuryente sa inyong lugar. Kung ang bahay mo o kung nagbabala ka pa lang magpatayo ng bahay sa isang liblib na lugar na wala pang linya ng kuryente, ito ang isa sa pinakamagandang alternatibo na pwede mong gamitin para magkakuryente ka. Kung ang lugar mo naman ay madalas mawala ng ilaw or may tinatawag tayong limited capacity lamang, ito ang pinakamagandang option para sa iyo. Ang off-grid setup ay gumagamit ng solar charge controller o SCC para i-charge ang battery. May dalawang klase ng SCC at ito ay PWM o yung pulse width modulation at MPPT o tinatawag nating maximum power point tracking. Sa dalawang nabanggit, ang MPPT ang pinakamagandang gamitin para mas mabilis ma-charge ang mga batteries. Ang off-grid setup ay gumagamit din ng inverter gaya ng modified sine wave inverter at pure sine wave inverter. Ito ay para ma-convert yung stored DC electrical charge sa battery natin para maging alternating current or AC. May mga makabagong hybrid inverters na pinagsama na ang solar charge controller at inverter para mas mapasimple at mapadali ang wirings. May mga hybrid inverters din na kaya nang tumakbo na walang battery o yung tinatawag nating batteryless mode or batteryless operation. Ano ba ang grid tie o on-grid setup? Kaya ito tinawag na grid tie or on-grid ay sa kadahilanang ang output ng ating grid tie inverter na alternating current o AC ay direktang nakatay or nakatap sa ating grid o power main line para tumulong magbigay ng kuryente. Sa normal na electrical setup ng isang bahay, ganito magiging itsura niyan. May linya mula sa poste ng kuryente o distribution utility papunta sa ating bahay. Ito ay dadaan muna sa electric meter at sa main circuit breaker. Mula sa circuit breaker, may connection naman papunta sa mga ilaw at sa mga AC outlet. Kung mag-setup ka ng grid tie, ito naman ang magiging itsura niyan. May solar panel ka and yung direct current o DC output ay papunta sa grid tie inverter. Yung grid tie inverter naman ay i-convert ito para maging AC at ito yung itatay niya or itatap niya sa mismong power line ng bahay mo. Ang grid tie o on-grid setup ay binubuo ng mga pangunahing kagamitan. Una, solar o photovoltaic or PV panels. Pangalawa, grid tie inverter. Pangatlo, circuit protection devices gaya ng DC and AC miniature circuit breaker or MCB. Meron din tayong AC and DC surge protection devices or SPD. At higit sa lahat, yung mga miscellaneous parts gaya ng solar panel railings, footings, clamps, wires, at MC4 connectors. Ano ang grid tie setup at bakit ito ang dapat piliin?
Ang grid tie setup ang pinakamadali at pinakamurang setup na pwede mong gawin at install sa bahay mo. Dito, hindi mo kailangan bumili o gumamit ng battery. Lahat ay direktang manggagaling sa sinag ng araw upang tulungan kang supply ng kuryente, yung buong bahay mo. Pwede ka magsimula sa maliit na setup lamang at pwede mong dahan-dahanin ang pag-upgrade hanggang sa kaya ng budget mo. Ang kuryente na po-produce mula sa araw ay kinokolekta ng solar panels at ito ay direct current or DC. Ito ay finifeed sa grid tie inverter at dito ito ay kino-convert sa AC o alternating current para mapakinabangan sa bahay. Maliban sa pag-convert mula sa DC papuntang AC, trabaho din ng grid tie inverter na matiyak na pareho ang frequency na nilalabas niyang AC para mag-match sa frequency ng kuryente ng bahay mo na ang standard ay 60 Hz. Ang nilalabas na AC voltage ng grid tie inverter mo ay tinatap sa mainline ng bahay or sa tinatawag nating grid. Ito ay upang makatulong sa pag-provide ng kailangan mong kuryente. Para kang may dalawang pinagkukunan ng kuryente or power source. Ano ba yung mga dapat mong malaman sa grid tie or on-grid setup? Una, hindi ito gagana kapag gabi kasi walang araw. Pangalawa, mahina ang output ng grid tie setup kapag madilim o ang kalangitan ay makulimlim o umuulan. Pangatlo, hindi gagana ang setup mo kapag walang kuryente. Bakit ganun? Yung mga modernong grid tie inverters, meron silang AC sensing circuit para malaman kung may live AC sa mainline mo o may kuryente. Ito ay para matiyak na hindi makakuryente ang sino man, lalo na yung mga nag-service sa line o yung nag-aayos ng linya. Pang-apat, kapag sobrang lakas ng output ng grid tie inverter mo at labis ang produksyon kumpara sa kailangan ng bahay mo, ito ay didiretso at lalabas o mag-i-export papuntang mainline o grid. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, ang napoproduce ng setup mo ay 1,000 watts at ang kasalukuyang konsumo ng bahay mo ay nasa 300 watts lamang. Yung sobrang 700 watts ay lalabas papuntang grid o mainline ng kuryente mo. Ang mangyayari, mas bibilis ang ikot ng kontador mo o yung electric meter at mas tataas ang kuryente mo imbis na bumaba. Siyempre, mas lalaki mabayaran mong kuryente. Alam kong iniisip mo, may tanong ka, bakit ganun? Di ba, naglabas na ako, ba't tumaas pa kuryente ko? Oo, ganun talaga. Ikaw na nag-produce ng kuryente at naglabas o nag-export sa mainline, ikaw pa ang mas-charge ng electric power na provider mo. Ganun kasi ang pagkakagawa at pagkakadesign ng mga electric meters natin. Papasok man o palabas ng kuryente, isang direction lang ang magiging ikot ng kontador or electric meter. Kaya, pag mas mabilis ang ikot, mas malaki mabayaran mong kuryente. Para maiwasan ang ganitong sitwasyon, may dalawa kang pwedeng gawin. Una, pwede kang gumamit ng current transformer limiter o yung tinatawag na CT limiter. Kadalasan, yung mga modern o yung branded grid tie limit inverters ay may kasama ng limiter or CT limiter. Trabaho ng CT limiter na bantayan kung gaano kalakas ang konsumo ng bahay mo. So basically, yung grid tie inverter mo at si CT limiter, nag-work sila hand in hand. Si CT limiter, kumbaga, siya yung nagme-measure na lumalabas na kuryente at pumapasok. Kung mas mataas ang napoproduce ng kuryente ng grid tie setup at mababa lang ang kailangan ng bahay mo, bababaan niya ang output para sakto lang sa kailangan mo at wala nang lalabas papuntang mainline. Halimbawa, kung 300 watts lang ang kasalukuyang ginagamit ng bahay mo at dahil katanghalian at malakas ang sinag ng araw at kaya mag-produce ng 1,000 watts ang setup mo, masisense ng grid tie inverter gamit ang CT limiter na maliit lang kailangan namang power. Kaya ang gagawin niya, lilimitahan lang niya sa 300 watts ang lalabas. Sa ganun, walang lalabas sa mainline at di ka ma-charge para sa pag-export ng kuryente. Pangalawang option, pwede ka mag-apply ng net metering. Ang net metering ay isang pulisiya
kung saan ang mga electric consumers na may kakayahan o may infrastructure or may pasilidad para mag-produce ng renewable energy gaya ng mga solar energy setup ay maaaring mag-contribute ng kanilang produksyon pabalik sa grid o yung tinatawag nating distribution utility. Yung na-produce nilang kuryente papunta sa grid ay ibabawas sa kanilang na-consume at yung neto, yun lang yung babayaran. Halimbawa, kung sa maghapon, nag-export ka papuntang mainline or grid ng 2,000 watt-hours or 2 kilowatt-hours. Tapos, syempre sa gabi, di ba, wala namang solar, wala namang araw. So, gagamit ka ng kuryente mula sa mainline. Di ba? Sabihin natin, mula gabi hanggang kinaumagahan ay nakagamit ka ng 2,500 watt-hours or 2.5 kilowatt-hours. So, yung neto ng dalawa, 2,500 minus 2,000, ang babayaran mo na lang para sa araw na yon ay 500 watt-hours. Astig, di ba? So sa hybrid setup, meron tayong tatlong input of power or tatlong power sources. Una syempre yung solar panels, yung energy galing sa araw. Pangalawa is yung grid or si distribution utility or dito sa Metro Manila, si Meralco. At ang pangatlo ay yung ating battery. Hindi na muna natin pag-uusapan ng mga compatibility ng mga equipments. I-discuss na lang muna natin kung paano nagpa-function ang hybrid setup. So for example, ito na yung ating hybrid setup. Meron tayong solar panels, sabihin natin 1,000 watt solar panel. Next is meron din tayong hybrid inverter. So magkakaibang brand, magkakaibang features ng inverter, magkakaiba rin ang programming setup niyan. Ang next na equipment natin is yung battery. So sabihin natin ito yung ating hybrid setup, tapos nakakonekta tayo kay Meralco. So for this example, sabihin na natin na meron na tayong net metering. Ibig sabihin, aprobado na yung setup natin. Meron ng kinabit na bi-directional meter. So meaning, pwede tayong mag-import at the same time mag-export ng ating excess electricity galing sa ating hybrid solar setup. So ngayon, pag-usapan natin ang mga possible scenario ng ating setup. So for example, scenario number 1, daytime, umaga, maganda ang sikat ng araw. Yung solar panel natin ay nakakapag-produce ng 1,000 watts. So in this scenario, present din yung ating grid. Merong power supply na nanggagaling kay Meralco. Tapos at the same time, yung ating battery ay fully charged. So naka-standby lang siya. So for example, meron tayong load consumption sa bahay natin this time ng 1,000 watts. So in this case, yung 1,000 watts ay susuplayan ng ating mga solar panels. So wala tayong ini-import, wala rin tayong ini-export sa grid. Scenario number 2, tumaas ang load. Nagbukas tayo for example ng additional appliances. From 1,000 watts, naging 1,500 watts na yung ating load. Tapos yung solar panel natin, 1,000 watts lang ang napoproduce. So this time, kukuha tayo ng 500 watts sa Meralco or mag-i-import tayo ng electricity kay Meralco. So ang ating 1,500 total na load ay susuplayan ng solar panel at ng Meralco. So yung combination ng dalawang sources sa kanila manggagaling, 1,000 kay solar panel, 500 watts kay Meralco. Scenario number 3, bumaba yung ating load. For example, pinatay na natin yung ating aircon. So, ang solar panel natin, 1,000 pa rin yung napoproduce. Pero this time, yung load natin ay 500 watts na lang. Ibig sabihin, meron na tayong sobrang harvest. So, this time, mag-e-export naman tayo ng power sa grid. Ibibenta natin kay Meralco yung sobra natin na 500 watts na na-harvest ng solar panel. 500 watts pang konsumo, 500 watts pang export. Scenario number 4, daytime pa rin pero maulap ang panahon. Yung solar panel natin ay nakakapag-produce lamang ng 500 watts. Pero ang load natin this time is 1,000 watts. Tapos biglang nag-blackout. So since blackout, hindi tayo pwede mag-import or mag-export ng electricity galing kay Meralco. So this time, yung kulang na 500 watts para sa ating consumption ay ipoprovide ng ating battery. So kung ilang oras, depende na lang sa battery capacity. Solar panel 500 watts, battery 500 watts. Yung combination nilang dalawa, yun ang magsusupply sa ating load consumption na 1,000 watts. Scenario number 5, bumalik na ang power sa grid. Ibig sabihin, may ilaw na, may kuryente na ulit. Yung solar panel naman natin this time ay nagpo-produce ulit ng 1,000 watts.
pero ang load natin ay bumaba, naging 500 watts na lang. So in this case, sobra na yung ating naipoproduce. This time, itong sobra, ito yung gagamitin natin na pang-charge ng ating battery. Scenario number 6, 1,000 watts ang napoproduce ng ating solar panel, pero this time, naging 1,000 watts din yung ating load. Pero yung ating baterya ay hindi pa fully charged. So depende sa pag-setup or pag-program ng ating inverter, pwedeng kay grid tayo kumuha ng pang-charge sa ating battery. So mag-i-import tayo ng power kay Meralco para ma-charge ang ating mga baterya. Pumunta naman tayo sa scenario number 7. For example, umalis ka, walang tao sa bahay nyo. Tapos meron tayong solar panel na nakakapag-produce pa rin ng 1,000 watts. Wala tayong load, 0 watts ang ating consumption. Full charge na rin yung ating mga baterya. Ibig sabihin this time, yung 1,000 watts ay i-export natin sa grid. Ibebenta natin kay Meralco yung nasa-harvest ng ating solar power system. Scenario number 8, sumapit na ang gabi. Ibig sabihin, wala nang liwanag ng araw, gabi na. Ang load natin this time is 1,000 watts. So in this case, in this scenario, mag-i-import tayo ng 1,000 watts galing sa grid. So in this case, yung ating battery ay backup power supply lang in case na magkaroon ng power failure or magkaroon ng blackout. So scenario number 9, gabi pa rin, wala nang solar power. Tapos meron tayong load na 1,000 watts. So in this case, nakaprogram yung ating inverter na uubusin niya muna yung laman ng baterya bago siya mag-import kay grid. So meron tayong 1,000 watts at susuplayan niyan ng ating baterya. Kung ilang oras, depende sa capacity ng baterya. So pag naubos na, for example, sabihin natin after 5 oras, naubos na yung ating capacity ng baterya, kukuha naman tayo kay grid para suplayan yung ating 1,000 watts na load. Scenario number 10, gabi. So walang solar power, tapos bigla pang nag-blackout. Ibig sabihin hindi tayo pwedeng mag-import from grid. Walang power supply galing kay Meralco. Meron tayong load na 1,000 watts. So this time, ang battery na lang ang ating pwedeng gamitin para gawing power supply. So backup battery will supply power kung ilang oras ay depende sa battery capacity. So syempre mas mataas na battery capacity, mas mahabang oras natin pwedeng gamitin yan. So ang hybrid solar power system setup ang pinakamalupit na setup kasi nga tatlo yung iyong power source. Galing sa solar panel, galing kay Meralco, at the same time meron ka pang baterya. So depende na lang din sa feature ng hybrid inverter mo kung ano ang gusto mong program setup. For example, sa scenario natin kanina, kahit sobra yung ating harvest, prioritize muna niyang i-charge yung baterya. Tapos saka na lang siyang nag-export ng power. Or sa night time, pwedeng gawin na program setup, uubusin mo muna yung laman ng baterya bago ka kumonsumo sa grid. Or pwede din naman, wag mong gagamitin yung iyong battery, gagamitin mo lang siya kapag ka nagkaroon ng blackout. So parang backup power supply na lang yan. So nakadepende sa user, siyempre nakadepende rin kung gaano kalaki yung setup mo, gaano kadami yung baterya mo, kung ano ang gusto mong mangyari. Siyempre kung ano yung priority mo, kung kailan ka malakas kumonsumo, kung kailan mo gustong gamitin yung solar harvest mo. So depende na rin sa laki ng setup mo. Siyempre kung maliit lang yung setup mo, parati ka lang nag-i-import ng kuryente sa grid. Pero pag malaki yung setup mo, may pang-charge ka na, may pang-export ka pa. Pero kung konti lang din yung battery banks mo, mabilis lang din yan mapuno. Kung malaki yung system setup mo, panay export ka lang. So depende yan sa ating setup. Pero hybrid, pwede mong laruin, pwede kang mag-adjust. So may mga room for upgrades ka.